once again, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 15. But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. May the Lord bless both the reading and the hearing of His holy and infallible word. Truth in love, the pathway to unity in Christ. Brothers and sisters, inakala kong mahalagang muli pong bigyang diin bago tayo makarating dito sa ika-4 na kabanata ng Ephesians or Paul's epistle to the Ephesians, ay atin pong matandaan ang pundasyon na inilatag ni Paul sa nauna na pong 3 kabanata from Ephesians chapter 1 to chapter 3. Dito po niya kasi ipinakita ang sovereign work of God, ang kanyang walang hanggang paghirang halimbawa, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Ephesians 1:4 to 5. Dito rin po ipinakita ang kanyang dakilang pagtubos o ang kadakilaan ng kanyang pagtubos sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ephesians chapter 1 verse 7. At pangatlo ay ipinakita rin ang mahalagang pagtatatak ng Espiritu Santo bilang katiyakan po, bilang kasiguruhan ng ating mana, in whom also after that ye have believed, after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Now, pagkatapos pong ilatag ni Paul ang mahalagang mga aral na ito, if I may add, foundational na mga aral na ito, pagdating po dito sa chapter 4, lalo na sa verse 1, ay lumipat po si Paul mula sa pagtatalakay ng theology patungo po sa mas praktikal na pamumuhay. Pagtatalakay sa mas praktikal na pamumuhay. Ano po muli ang sabi nga dito sa Ephesians 4:1? I therefore, sapagkat nauna na niya itinuro yung mahalagang foundational truths. Ngayon ay tinabaga, nagsasagawa siya ng conclusion para saan ang lahat ng mga itinuro ko sa inyo, para saan ang lahat ng mga natutunan ninyo. Therefore, the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Sa ibang English version po yan, ganito ang sabi, so I appeal to you to live a life worthy of the calling to which you have been called. That is to live a life that exhibits godly character, to live a life that exhibits moral courage, integrity,
and mature behavior. A life that expresses gratitude to God for your salvation. So muli, hindi wala lang ang lahat ng mga tinanggap natin at naranasan natin dahil sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. May layunin kung bakit ka tinawag ng Diyos. May layunin ang Diyos, bakit Kanya iniligtas. Ang salitang therefore po dito, muli, I therefore beseech you. Ang salitang therefore dito, brothers and sisters, ay napakahalaga. Ito po kasi ang nagsisilbing pinakatulay mula sa pagtatalakay niya sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Patungo sa mahalagang tungkulin naman na mga tinubos ng Diyos. Kumbaga, ngayong niligtas ka na niya, ngayong naranasan mo na ang kanyang katubusan, anong susunod? Dito po, mga kapatid, malinaw na pinapakita ni Paul ang Christian ethics o ang pag-uugali ng Kristiyano o ang prinsipyo ng tamang pamumuhay Kristiyano ay dumadaloy mula po sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Hindi po tayo namumuhay na karapat-dapat upang somehow ay ma-earn natin ang salvation. Hindi po, hindi. Kundi dahil ang kaligtasan ay ibinigay na sa atin. Dahil ang kaligtasan po ay tinanggap na natin. Dahil ang kaligtasan po ay nararanasan natin. Ang ating pamumuhay kung gayon ay dapat nagbubunga. Bakit? Sapagkat nagbubunga ang biyaya. Ang masaganang biyaya. Hindi po ito kondisyon para maging karapat-dapat tumanggap ng biyaya. Kundi ito po ay ebidensya na talagang naranasan natin ang kasaganaan ng biyaya. Maliwanag po yun sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Halimbawa, doon po sa Romans 11:6, but if it is by grace, it is no longer on the basis of works, otherwise grace would no longer be grace. So I hope that this is clear to us bago tayo magpatuloy. Di ka naliligtas dahil hetso-derecho ang buhay mo. Pero kung ikaw ay tunay na naligtas, kung ikaw ay tunay na nakaranas ng kasaganaan ng biyaya niya, hindi magiging patuloy na kagaya ng dati ang iyong buhay. Dahil makapangyarihan ng biyayang bumabago ng buhay. Nang mula dito, ang pagtawag, sabi, tinawag tayo, hindi po ba? I therefore beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So yung pagtawag na binabanggit ni Paul dito ay tinatawag nating effectual call. Ang makapangyarihang pagtawag ng Diyos na bumubuhay sa mga patay sa espiritu. Hindi po ba tayo nagtatanong, anong dahilan at nakaranas ako ng pagbabago? Sapagkat minsan sa ating buhay, nalalaman natin na wala tayong pinagkaiba sa iba. Marahil ay mas malala pa tayo sa iba. Pero bakit? Mula doon nakaranas tayo ng tunay na pagbabago. Wala, sabi pa na Ephesians chapter 2, verses 1 to 5, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh,
carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Minsan sa buhay natin, nabuhay tayo ng kagaya ng iba. Nabuhay tayo na gaya ng mga anak ng kagalitan. Nabuhay tayo na ang dominante ay ang tawag ng ating laman. Pero mula doon, mga kapatid, di ba sabi kagaya wika ng iba, ganon din tayo. Pero mula doon may nangyari. Ano ang nangyari? Well, sinabi ng verse 4, But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive or quickened us with Christ. By grace, you have been saved. Amen? Doon nagsimula ang pagbabago. Kung hindi nagdalang awa ang Diyos at kung hindi idinemonstra ng Diyos ang kanyang awa, mananatili tayong kagaya ng iba. So sa ganito pong konteksto, pinapaalalahanan ni Paul ang Ephesian church. May I remind all of you, ang Ephesian church ay binubuo ng mga Jews and Gentiles. Magkakaiba ng pinagmulan. Magkakaiba ng kulturang kinalakhan. Subalit sa pamamagitan ni Kristo, sila po ay pinag-isa bilang isang katawan. Hindi nyo ba naiisip? Kahit sa konteksto ng ating sariling local community, gaano kahirap na pagsama-samahin tayo at papag-isahin. Iba-iba tayo ng pag-uugali. Iba-iba tayo ng gusto at ayaw. Iba-iba tayo ng pinanggalingan. Pero paanong nagawa at paanong nangyari na sa kabila, marahil mas marami nga tayong pagkakaiba kaysa pagkakamukha. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, paanong na-overcome yun? Paano nagawang pagsama-samahin tayo into one community that we call the church, whose head is Christ? Yun po ay dahilan sa kasaganaan ng kanyang biyaya. Kaya po ang paalala, panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan dahil palaging nandoon ang danger na umungos yung pagkakaiba-iba na yan. Kaya ang paalala na panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan. Yun po ang mababasa natin sa mga susunod na talata, Ephesians 4:3-6. Ngunit kasabay nito, binalaan din po niya sila laban sa mga maling aral na nagdudulot ng kalituhan at pagkakawatak-watak. Ephesians 4:14. At ibinigay po niya paanong pwedeng gawin yun? Paanong posible na mapanatili ang pagkakaisa sa pamamagitan ng kapayapaan? Paano posible na magagawa nating mabantayan na hindi makapasok ang mga maling aral sa loob ng iglesia? Ang mga maling kaisipan na pwedeng lumason sa isip ng bawat isa. Anong solusyon? Diyan tayo dumadako sa ating text for this morning. Ang sabi niya, again, Ephesians 4:15, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Oh, brothers and sisters, remember this. Truth without love often feels cold and harsh. Love without truth, on the other hand, is empty and without direction. But when truth and love come together, they bring real and lasting growth, drawing us closer to Christ.
That is why we must never separate the two, truth and love. In fact, brothers and sisters, they beautifully complement each other. Ano muli ang goal? We are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. No, hindi lamang ito tumutukoy po sa individual at personal growth. Minsan, doon tayo nakafocus. Yung ating individual walk with Christ. Mahalaga yun. Pero hindi yon ang binibigyang diin dito. Ang paglago po na pinag-uusapan natin dito. Yung maturity po na pinag-uusapan natin dito ay ang maturity ng buong iglesia. Dapat concern tayo sa mga kapatid natin. Hindi sapat na alam mo, lumalalim ka sa iyong kaugnayan sa Diyos. Kamusta naman at paano naman ang kalagayan ng mga kapatid sa paligid mo? Hindi ka rin sasaya at hindi ka rin papanatag. Kung nakikita mo na marahil ikaw ay palapit sa Diyos, pero at the same time nakikita mo rin na may mga kapatid na palayo sa halip na lumalakad kasama mo palapit sa Diyos. So ang pinag-uusapan natin dito ay corporate maturity, kumbaga. Ang paglago, brothers and sisters, ay sama-sama pong proseso. Kung hindi mo nakita ang isang kapatid, halimbawa sa pagsamba, do you care enough na alamin bakit wala siya? Kamusta siya? Kung nakikita mo na mayroong isang kapatid na maliwanag, na malamig sa kanyang pakikitungo sa Diyos, sa kanyang lakad, may ginagawa ka ba para matulungan siyang huwag magpatuloy doon sa direksyon na yun? Yan po ang iniaatas, itinatagubili ni Paul sa mga kapatid sa iglesia ng Efeso. Mula po sa pagiging bata sa pananampalataya, madaling matangay ng maling aral, tungo sa pagiging matatag na katawan ni Kristo. Yan ang corporate maturity na nakaugat sa katotohanan at pag-ibig. Opo, ang bawat member ng church ay inaasahang lumalago. Ngunit ang layunin dito, ang emphasis dito, ay ang sama-samang paglago. Ang sama-samang pagbabago. Ang sama-samang paglalim sa katotohanan. Ang sama-samang pagtibay ng katawan ni Kristo. Sa madaling sabi po, mga kapatid, ang masasabi nating pinaka-heartbeat o di kaya'y isa sa pinaka-heartbeat ng Ephesians 4 ay ito. Ang iglesia na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sovereign grace ay dapat mamuhay ng karapat-dapat sa makapangyarihang pagkatawag na yon. Sa pamamagitan po ng pagkakaisa, sa pamamagitan po ng kabanalan, at paglago tungo kay Kristo. Nakikita po ba natin na yan nangyayari sa Sovereign Grace Baptist Church community? Alam po ninyo, hindi ko po maiwasang hindi maisip at maalala ang kasalukuyang kalagayan ng ating bayang Magiliw ngayon. Kahit hindi mo gusto at kahit tangkay mong iwasan ay hindi pwedeng hindi ka maapektuhan sa obvious na tila pagbulusok ng ating bayan. Kung
titingnan natin ang ating mahal na bansa, makikita po natin ang patuloy, lumalalang pagkakawatak-watak. Lumalaki po ng lumalaki yung gawa sa pagitan ng isa't isa. Minsan sa isang pamilya, nagkakainit at nag-aaway dahil sa nangyayari sa ating bansa. Sa Senado, halimbawa, madalas po nating naririnig ang mainit na debate, banggaan ng interes, at hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakaisa po ay tila napakahirap makamit. Dahil ang tao po, alam naman natin ang sagot Ang tao ay natural na naghahanap ng lalo't-lalo pang kapangyarihan, naghahanap ng sariling kapakinabangan. Pag sarili ng kapakinabangan ang natataya, handa ng bitawan ang lahat ng prinsipyong dating sinasabi niyang kanyang tinatayuan. Amen? Bakit? Delikado ang aking sariling interes. Ngunit minsan pa, mga kapatid, pinapakita po ng Holy Scriptures na ang tunay na pagkakaisa kasi ay hindi matatagpuan sa gobyerno. Hindi matatagpuan, for that matter, sa anumang institusyon ng tao. Huwag na tayong umasa. Palaging ang hahanapin ng tao ay sarili niya lang interes at hindi ang interes ng bayan. Ngunit, ipinapaalala din po nito sa atin na ang pagkakaisa ay matatagpuan lamang kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Kaya't napakalungkot naman kung maging sa loob ng kanyang iglesia, nakikita natin yung nakikita natin sa labas, na inaayawan natin, nasusuka tayo pag nakikita natin yung masyadong pagtulak sa pansariling kapakanan. Malungkot pagka yung parehong tanawin, nakikita rin natin sa loob. Yan ang ating concern. Bakit tayo nag-aaral, mga kapatid? Muli, uulitin ko, dito ang bida ay iisa. Ang ulo ng iglesia, si Kristo. May we be humble enough na kung umuungo sa sarili nating kayabangan. And may we be not only humble enough, kundi mindful enough. Sarili ko ng interes ang itinutulak ko. Sarili ko ng kayabangan ang itinutulak ko. Ang bilis para sa atin na gawin, halimbawa, ang praise, ang papuri. Bakit? Gawgwapo ako. Ang bilis para sa atin ang kontrahin ng iba pagka sila halimbawa ay nakasasakit sa atin. Hindi natural sa atin ang itinatanong, teka muna, sino nga ba ang tama? Kaya muli ang paalala ko, hayaan na natin ang nangyayari sa labas. Inaasahan yan, pero hindi gayon sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Na sa liwanag ng lahat ng ito, nais kong magbigay na muna ng ilang mga tanong. Tanong na pwede nating pagbulay-bulayan, tanong na pwede nating pag-iisipan. Kapag tayo po ba, halimbawa, ay nagsasalita, ito po ba'y nagbubunga ng pag-ibig? Ito po ba'y nagbubunga ng pagkakaisa? O nagiging sanhi pa ng hidwaan? Simpleng tanong. Kamusta tayo sa departamentong yan? Minsan, wittingly or unwittingly, pag nagsasalita tayo, hidwaan ang dala natin. Maitulak lang natin ang sarili nating agenda. Amen? Magsisi tayo mga kapatid, magbago tayo. Dahil muli, uulitin ko, mayroong isang nakakakita, ang Diyos. Isa pang tanong, ano po ang mas padalas nating makita sa ating buhay as a church? Truth without love or love without truth? Parang mali. Sapagkat ang paalala sa atin, we are to grow. Paano?
in truth and love. Walang negosyasyon dyan. Kailangan pareho yan. At huling tanong na hinahamon ko ang bawat isang mag-isip. Mga kapatid, tandaan po natin na ang buhay Kristiyano ay hindi hiwa. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pagtawag upang magkaroon ng pagkakaisa. Yan ang dahilan. Kaya kayo dinagdag sa iglesia, hindi para sumira na iglesia. Yun ang isa sa aming pinag-uusapan mga pastor as we fellowship the other day. Ang totoong bahagi ng katawan, concern siya sa kalusugan ng katawan. Di ba yung kasabihan, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Bakit? Pagka nagkakasakit ba ang atay, hindi apektado ang hinliliit? Kahit anong bahagi ng katawan, apektado pagka mayroong isang may karamdaman. Sabi nga ng isang kapatid, ang hindi lang po apektado yung tuto. Tama naman. Bakit? Hindi talaga bahagi yun ng katawan eh. Foreign body yun eh. Na nag-aakalang bahagi sa ng katawan. Tandaan po sana natin na ang buhay Kristiyano ay hindi hiwa-hiwalay. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pagtawag upang magkaroon ng pagkakaisa kay Kristo. Kaya kayo dinagdag sa iglesia upang makatulong ka sa lalo pang pagtibay nito, sa lalo pang paglago nito, upang magkaroon ng pagkakaisa kay Kristo at pakikisama sa kanyang bayan. Kaya ang ating pong pagkakaroon ng bunga at pag-unlad ay parehong personal. Klaro po ba sa atin yan? Personal, yes. At pangbuong church community. Brothers and sisters, palagi, sa liwanag ng lahat ng ito, palagi po natin sanang tandaan ng ilang mahalagang mga bagay. Una, ang layunin po ng lahat ng pagtuturo na sa scriptures. For that matter, lahat ng pag-aaral, dumadalo tayo on a regular basis. Bakit? Bakit ka nandito? To fulfill a duty? No! Muli, ang layunin na lahat ng pagtuturo sa scripture ay hindi lang para madagdagan tayo sa kaalaman, kundi ang tayo po ay lumago sa pag-ibig. Kasi kung nadadagdagan lang sa atin kaalaman, mas marunong na tayo sa theology ngayon kumpara sa mga nakaraan. Wala tayong pinagkaiba sa puno na tumataas ng tumataas pero walang bunga. Walang pakinabang. Mga kapatid, walang pakinabang. O saan ang galing yung diwa na yun? Well, ano po ang sabi ng 1 Timothy 1:5? And now, the end or the goal, now the end of the commandment is charity or love in action. Out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Ang kaalaman po, parang mapa. Ginagabayan tayo, pero hindi po yun ang destinasyon. Huwag kang magkuya-kuya-koy dahil marami ka nang alam ngayon. Wala namang question yun Marami sa atin, maraming alam. Pagka marami kang alam, may tendency kang magyabang. Pero ano daw pala ang end goal ng mga pag-aaral at pagtuturo? Ang sabi ng ating talata, the end or the goal is charity or love in action out of a pure heart. Hindi pakitang tao, hindi peke. Dahil pwede ka magpakita ng kunway pag-ibig, pero merong selfish interest. Amen? Possible yun Out of a pure heart. Sino lang kayang bumasa ng heart? Ang Panginoon. Pwedeng madaya mo ang iba. Pero merong isang hindi natin pwedeng paglihiman. Ang Diyos. Muli, ang kaalaman po nagsisilbing mapa. Ginagabayan tayo
Pero hindi po ito ang destinasyon. Ang dulo, ang target ay pag-ibig. Lumalalim na pag-ibig sa Diyos. Lumalalim na pag-ibig sa kapwa, mananampalataya, at lumalalim na pag-ibig maging sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Muli, we are to grow up in every way or in everything into Him who is the head, into Christ. Huwag tayong masiyahang, kabisado ko na lahat sa Biblia. Hindi. We are to grow up in everything, in every way. Now, in every way means that no part of life is exempt. Our speech, our conduct, our desires, and even our daily habits are to be shaped by Christ. Growth, brothers and sisters, is comprehensive, not selective. Ang pangit tignan. Lumalaki yung ulo mo, pero naiiwan ang katawan. Lumalaki ang braso mo, pero lumiliit na lumiliit ang hita mo. It must be again comprehensive, not selective. Growth is not just about accumulating theological facts, but living out our union with Christ. Nakikita po ba sa ating pamumuhay, sa ating salita, sa ating pagtrato sa iba, ang sinasabi nating mga natututunan natin? Kaya mga kapatid, tuwing natututo po tayo ng aral, sana itinatanong natin, nagbubunga ba ito ng pag-ibig na hindi pa kunwari sa puso ko? O ano na yung natutunan mo? O paano mo yan isasapamuhay? Yun yung tanong eh. Yun yung mahalagang tanong. Hindi yung may natutunan ka ngayon, tapos walang nangyari. Sa susunod na linggo, madadagdagan ang matutunan mo, pero walang nangyayari. Let us, ano sabi ng Hebrews? Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful with promise. Let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Hebrews 10:23 to 25. Yung iba minsan ayaw ng inconvenience. Pero bang umiibig na ayaw ng inconvenience? Halimbawa, totoo mong minamahal ang someone, pero teka muna, yung pinakamurang bulaklak, yung pinakamurang pagkain, hindi po ganun ang karanasan ko at hindi ganun nakikita ko eh. Kapag ka nagmamahal ka, handa mong ibigay ang kahit anong nasa kakayahan mo. Higit pa sa inaasahan sa'yo. Amen? O yung mga nagmamahal dito, di ba ganon? Hindi ka nga nakakaramdam ng puyat eh. Alas stress na, gising ka pa. Kachat-chat. Amen? Sa trabaho na lang matutulog. Amen? Nangyayari yun eh. Bakit hindi ka nakakaramdam ng puyat? Sapagkat ikay nagmamahal. Anong klaseng pagmamahal yung, teka muna, 5 minuto lang para sa'yo ha? Teka muna, mapapagod yata ako dyan. Teka muna, makakasakit yata ako dyan. Teka muna, mababawasan yata yung pera ko dyan. Anong klaseng pagmamahal yun? Pero ang marami sa atin, playing safe. Lahat lang ang kumbinyente. Oh, my. He that hath an ear, let him hear. Ang katotohanan ng ating pag-asa, mga kapatid, ay dapat po mag-udyok sa atin na nasaing palakasin ang isa't isa. Tulad ng mga baga sa apoy, mas nagliliyab pagka magkakasama. Naalala ko po nung aming dinala sa Pangasinan yung GCA staff.
Matagal ko na pong naibabad yung ihawin. Inihaw na baboy. Nilagyan ko ng tenderizer. Ready na. Para lang makita ko na parang soak na soak yung lutuan, malabong magliyab ang uling, bukod pa sa kirumi-rumi nung ano tawag doon? Grill. So yung inihaw na naibabad ng 2 araw, naging tusino. Pero salamat na lang at sarap na sarap yung staff. Sister Rachel, paano po ninyo pastor niluto yan? Gusto ko pong matutunan. Salamat na lang. Mahirap mag-ihaw kung hindi nagliliyab ang baka. At mahirap mga kapatid na tayo'y patuloy na magsama-sama kung walang alab ng Espiritu sa loob natin. Huwag mong sabihin, something is wrong with him kasi something is wrong with her kasi. Huwag! Ang pangunahin mong concern, ikaw, tayo. Mainit ba tayo? Masigla ba tayo? Sapagkat kahit nag-iisa ka, pwedeng init mo ay magbigay ng init sa iba. At hindi mo namamalayan, kayo ay nabubuo na ng isang malaking apoy para sa kanyang kaluwalhatian. Oh, that's my prayer for SGBC. Because there is a tendency as we grow older as a church to at the same time grow colder in our community life, at the same time in our personal life. Kaya inaakala kong napapanahon ng paalalang ito. Bukod dito, tandaan din po natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasalanan. Hindi natutuwa sa kasinungalingan. Ang pag-ibig ay masaya kapag ang katotohanan ay napapahayag. Hindi yung magkaibigan kami, kaya hindi ko siya itutuwid. Kahit malinaw na alam mong ang ginagawa niya ay mali. Hindi po yung biblical. The Bible says, 1 Corinthians 13:6, charity rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Muli, isipin po ninyo isang doktor. Alam niya, delikado ang karamdaman mo, pero ayaw niyang sabihin sa iyo dahil natatakot siyang masaktan ng iyong damdamin. Mga kapatid, hindi po yung pag-ibig, kalupitan niyo. Amen? O lalong inaakala mo, may sinat ka lang. Yung pala, 3 buwan na lang ang taning sa'yo, mamamatay ka na. Kalupitan yun. Ang tunay na nagmamahal, handa niyang sabihin yung totoo. Kahit minsan masakit, tanggapin. Hindi po tayo uusad as a church kung naglulukuhan lang tayo dito. At hindi tayong handang magsabi, brother or sister, I don't think what you're doing is right. Kamusta tayo sa department na yan? Ang totoong pag-ibig po ay nagagalak sa katotohanan. Dahil ang katotohanan ay nagdadala po ng kagalingan. O kung malaman mo na mayroon ka palang malalang karamdaman, at least gagawa ka ng mga paraan na kung posible ay magamot ito. Dahil kung akala mo ay meron ka lang sinat, I'm telling you, tutuloy mo lang yung buhay mo. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 2:4, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote unto you with many tears. Not that you should be grieved. Hindi yun ang intensyon ko. Hindi sadista lang ako. Gusto ko lang kayo saktan. Sabi ni Paul, hindi yun. Hindi yun ang goal. Again, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not that ye should be grieved, but that ye might know the love which I have more abundantly unto you. Si Paul po ay nagsulat ng masakit na katotohanan sa mga kapatid sa Corinth.
or Corinthian church. Ngunit ginawa niya yon mula po sa puso na nagmamahal. Hindi mula sa puso na bitter. Hindi mula sa puso na envious. Hindi mula sa puso na vindictive. Ang kanyang luha muli ay patunay na ang pag-ibig ay handa magsabi ng totoo. Kahit mahirap. Dahil yun ang inakala niyang makabubuti. Mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi tahimik lang. Ito po ay nagsasalita ng katotohanan. Amen? Are you still with me? Are you still following me, church? Now, having said that, brothers and sisters, kasama noon, kasabay noon, paalala. May paraan po ng pagsasalita ng katotohanan kasi na nakasasakit. Na sa halip na bumuo ay pwedeng sumira, pwedeng gumiba. Ngunit kapag ang pag-ibig ay ang umuubog sa ating salita, ang katotohanan ay nagiging kasangkapan na bumubuo, tumutulong magpalago. Muli, Ephesians 4:15, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Na alam natin na si Jesus minsan nagsasalita ng may kaamuan. Naalala po ninyo kung ano sabi niya sa adulterous woman? Neither do I condemn thee, go in sin and sin no more. Hindi niya kinondena, go and sin no more. The only difference is He is all-knowing. He could read the heart. Minsan naman po, nagsasalita siya ng may kabigatan. Ang sabi niya sa mga scribes and Pharisees, ye hypocrites, ye generation of vipers. Ngunit, sa lahat po na yon, ang layunin pa rin niya ay pag-ibig. You know, if I may sum it all up dito, ang pinaka-general principle ay ito, ang pag-ibig ay nagtuturo ng meron pong pasensya at merong pagpapahinuhod. Sabi ko nga po, itinuturo natin sa ating young couples, book reading lalo na. Our words have the power to figuratively slay our spouses or rejuvenate their souls. Proverbs 18:21. Alam nyo kasi ang malungkot, expert tayo eh. We're experts in belittling others. We're experts in boasting. We're experts in blame shifting. We're experts in interrupting and insulting. Hindi natin namamalayan, nagsasalita pa yung someone, babara ka na. Bakit? Akala mo, ikaw lagi marunong. Ikaw lagi tama. Pwede totoo yung sinasabi mo, pero sinasabi mo siya sa maling paraan. Kaya napakahalaga na maging yun. Maging palatandaan sa atin, baka pumapatay ka na, figuratively. Hindi mo namamalayan. Kung walang lumabas sa labi mo, kundi kapintasan ng iba, kakulangan ng iba. Hindi po yun pag-ibig. Maaring nakaka-insulto ka na. Alam niyo, natutuwa ako sa aking may bahay eh. Nung minsan nakatikim ako ng isang pagkain. Ang sabi ko, medyo parang natatabangan ako. Kulang sa ganito, kulang sa ganon. Ang sabi ng aking may bahay, ginayak yan mula sa isang pusong gustong makatulong. Appreciate it. Right there and then I was rebuked. Minsan nakakalimutan natin yun, amen? Para bagang ayaw nating bigyan ng pagkakataon ng ating mga kapatid makaranas magkamali. Amen? Bawal magkamali. Mali po yun. Mapanganib po yun. Baka itinataboy mo na ang iba palayo sa simbahan. Dahil lang sa ganon. Ano kung medyo maasim kaysa gusto mo? O ano kung medyo matabang kaysa gusto mo, dagdagan mo ng asukal? Sa ating mga asa-asawa, paalala, baka naman tuwing magsasalita ka kapintasan na ng asawa mo, sinasabi mo. Hindi nakapagtataka na mas masaya pa siya nang wala ka dun. Hindi ka presente. O sabi ko nga, hindi lang naman din yun. Pwedeng maganda sinasabi mo, pero mali ang tono. Halimbawa, sige, ikaw na marunong. O, di ba maganda yon?
Positive yun eh, ikaw ang marunong. Pero sige, ikaw na marunong, ikaw na hindi nagkakamali. Sige, ikaw na malinis, ikaw na orderly. Mali pa rin, amen? So hindi lang yung sinasabi, mahalaga rin kung paano mo sinasabi. Brothers and sisters, huwag po nawa tayong manatili sa pagiging bata. Bata sa pananampalataya na madali pong matangay ng maling aral. O kaya naman madaling madala ng ating emosyon. Madaling magalit, madaling magtampo. Di ba minsan may ganon? Kaya hindi mo makikita sa church, bakit? Tatampo kay pastor Kaya ganda-ganda ng damit ko, hindi man lang napuri. Naalala ko yung biro ni Sister Susan nung araw Binati na ba ako ni pastor ng happy birthday? Hinihintay pala yung Facebook greeting ko. Alam nyo, nagawa nun sa akin, Sister Susan? Hindi na ako bumati. Hindi na ako bumabati ng madalas. Bakit? Dahil meron akong tendensiyang baka may makalimutan. Kaya kung maalala, babati. Pero madalas, hindi na ako bumabati. O kaya kung bumati man ako, messenger na lang. O, wala namang kinalaman kay Sister Susan yon. Pero nakita ko rin yung danger. Pwede pala akong may mamiss. So, madaling madala ng emosyon. Sa halip po, mga kapatid, sana nawa, sikapin nating lumago into Him in all things, which is the head, even Christ. Ang ibig pong sabihin nito, hayaan nating si Kristo ang humubog sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Sa ating isip, sa ating puso, sa ating pananalita, at lalo na sa ating gawa. Bayaan nyo mag-iwan ako ng ilang aplikasyon. Kapag po nagsasalita tayo ng katotohanan, siguraduhin po natin ito'y nagbubunga ng pag-ibig at hindi ng hidwaan. Hindi po ng pagkakawatak-watak, hindi ng pagkakampi-kampi, hindi ng tampuan. Kapag nagpapakita tayo ng pag-ibig, tiyakin din po natin ito'y nakaugat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po basta pinipikit natin ang ating mga mata sa kalikuan at handa tayong mangonsente. Bakit? Sabi natin, kasi mahal ko siya. No. Ang tunay na pag-iibig, hindi nangungonsente. At sa ating pong iglesia, huwag tayong magtuon lamang sa ating sarili pong paglago, kundi sama-samang paglago tungo kay Kristo. Let us indeed, brothers and sisters, admonish one another. Let us encourage one another. Let us bear one another's burden and pray for one another. Direktang tanong, mga kapatid, sa bawat isa. Sa linggong ito, paano mo maipapakita ang katotohanan na may pag-ibig? Sa iyong pamilya, sa iyong kapwa-mananampalataya, at sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Ikaw ba ay nagsisilbing instrumento ng Diyos tungo sa pagkakaisa ng mga kapatid sa ating iglesia? Ikaw ba ay nagsisilbing instrumento ng Diyos para maakit ang mga hindi mananampalataya na lumapit din sa Kristong sinasabi nating ating tagapagligtas at ating pinapanginoon? Pag-isipan po natin. Amen. Let's all stand up.